almost 1 hour kami nag-usap ni Pastor Kibuloy na, yun nga, magsalamin muna siya. Kasi hindi natin walang bahid na korupsyon si Pastor Kibuloy. How about Miss Risa Hontiveros? Hontiveros? So, sino ba siya? Of course, tingnan natin yung PhilHealth. Anong nangyari? Di ba naging PhilHealth official siya nung, I don't know anong administration yon. So, and second, hindi niya pwede sabihin na, sabi kasi niya na mahiya naman si Pastor, sabi niya. Ang sabi ko, bakit? Wala bang karapatan si Pastor na tumakbo? He's very qualified to run as Senator of the Republic of the Philippines. Basahin po natin ang saligang batas. Age qualification, may qualification si Pastor Kibuloy. Age, natural-born Filipino citizen, botante sa Pilipinas, residente sa Pilipinas, and hindi na-convict si Pastor Kibuloy of a final judgment. Kung may mga kaso man, Pastor Kibuloy is presumed innocent. Hindi tayo ang nagsasabi nun. Ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas ang nagsasabi that any accused is presumed innocent until the otherwise is proven. Ang tanong, is the otherwise proven? Not yet. Wala pa yan. In fact, we are very optimistic. We are very optimistic na ma-acquit si Pastor Kibuloy. Why? That's why tumakbo si Pastor Kibuloy. Bakit siya tumakbo? He's very optimistic na in few months or ilang buwan na lang, pakilabas siya. He's very optimistic because he wants to serve the Republic of the Philippines as a senator. God-centered platform, Filipino-centered platform, Philippine-centered platform na isang senador na madaling lapitan at willing makinig sa ordinaryong mga Pilipino. Nandiyan yan kay Pastor Kibuloy. That's why he's running. Tumakbo siyang senador. Senador, magkamali tayo. Tumakbo siyang senador. Bakit? Because he's willing to serve the Republic of the Philippines. And, paano siya mag-serve? Kung nakakulong siya? Hindi. Optimistic, makalabas siya. That's why, tatakbo siyang senador sa Republika ng Pilipinas. Yeah, Mark. Yung motive ni Hontiveros or yung iba dyan is for public service. Yes, there may be. But, politics is the number one factor. Bakit politics? Kasi sila mismo mga politiko. I don't know anong intensyon nila. Baka magamit nila yung pag-invite ni Pastor Kibuloy for their own political agenda. Lalo na si Hontiveros is the campaign manager ng mga yellow groups or the pink groups or anong tawag sa kanila. Siya ang campaign manager. So makikita talaga natin na there should be a political factor or political consideration sa mga motives na ginagawa niya. Na maging yung housemate niya si Pastor Kibuloy. Housemate sa Senado. Because para senador kayo, House of Senate. Baka takot siya maging housemate niya si Pastor Kibuloy in 2025. Kasi very biased yung pinagsasabi niya na law breaker. Anong law breaker? Ano bang batas na break ni Pastor Kibuloy? Is there already a final conviction? Meron ba? O wala? Wala pa naman eh. So it means the general rule will apply. What is that general rule? Presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Paano makukuha yung tiwala ng taong bayan dito sa mga ganitong naghihiring na hindi pa nga napapatunayan ng korte, pero sa kanilang mga pahayag, meron na silang meron na silang judgment like kagaya dito na wag daw iboto yung mga lawbreaker. Napatunayan na ba na sumaway sa batas si Pastor? Ang alam ko na pinatawan na ng conviction si Franz Castro. Bakit wala tayong narinig mula kay Senador Risa Hontiveros? Kasi tatakbo din sana sa pagka-senador. Senador, yes. Bakit wala tayong narinig na sinabi na, uy, mahiya ka naman, Franz Castro, convicted ka na nga, tatakbo ka. Kasi dito siya nagpapatungkol kay Pastor, sabi niya, wag i-elect yung lawbreaker. Napatunayan na ba? Philippine House lawmaker Franz Castro, former Bayan Muna lawmaker Saturo Campo, and several others are convicted by a Tagum City court for endangering minor Lumad students in a 2018 rescue mission. Hi, Carmina. The Tagum City Regional Trial Court Branch 2 convicted ACT Teachers Party List Representative Franz Castro
Castro, former Bayan Muna representative sa Turo Campo, and 11 others for violating the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Former Bayan Muna Party List Representative sa Turo Campo and incumbent ACT Teachers Party List Representative Franz Castro have been found guilty of child abuse by a court in Tagum City, Davao. Mariing kinondena ni Senator Risa Ontiveros ang paghahain ng kandidatura ng religious leader na si Apollo Kibuloy na tatakbong senador sa 2025 midterm elections. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Ontiveros na sana ay magkaroon naman ng kaunting hiya si Kibuloy.